sigurado akong meron na namang mag-react dito sa sasabihin ko. Lahat kasi guys na ang concern ng client is kailangan talaga natin na pakinggan mabuti muna yung once na nag-consult tayo sa hair ng client, kung ano ba talaga yung mga problema sa hair nila. Like yung hair ni ma'am as in talaga nadali talaga at nasunog siya. So kung mapapansin nyo ito guys, talagang ito sobrang nag-brittle na talaga. Tapos, kung mapapansin nyo dito, iba yung texture. Dahil, yun nga, sinasabi ko sa inyo, sa mga salonista, mag-bash lang kayo, okay lang sa akin. At least, gusto kong sabihin sa inyong totoo. So, kung meron kayong concern na ikaw mismo ang gagawa sa hair ng client, huwag mo nang ipasa doon sa na magpapatulong ka sa assistant mo na hindi naman 100% na perfect yung ginagawa. Dahil once na ikaw ang gagawa dito, yun nga, iba ang hairstylist ang gumawa dito at iba din yung hairstylist na nagplansya dito. So, ang pressure kasi ng plansya, guys, na yung gusto mong maging perfect dito, pero etong si assistant is hindi naman ma-perfect niya. So, iba na talaga ang itsura ng hair neto sa kabila. Dahil yun yung sinasabi ko sa inyo, guys, na kung perfect kang mag-rebond, gawin mo na, nasuluhin mo na ang client na gagawin. Huwag ka nang mag-ano doon sa assistant na iniisip mong parang napapagod ka na kasi dito tayo nagsisimula. Kasi once na magtayo ka ng salon, or balak nyong magsarili na magkaroon kayo ng business na ganito, doon yung malalaman guys na ang hinahanap ng client is yung quality service. Hindi yung napakaganda yung salon or yung mga talagang nagmamalakihan na yung makagandahang salon pero ang nasa loob ay hindi quality service ang gumagawa. Dahil once na magtayo ka ng salon, isipin mo ang pangalan mo na yan yung nakalagay sa labas, na yun yung pinupuntahan nila. And then, ine-expect nila na ikaw mismo ang gagawa yung pangalan na nakasabit yan sa labas. So, ang pagpasok ng customer, assistant mo pala ang gumagawa. So, yun yung sinasabi ko sa inyo guys na magsisimula pa lang kayo na magtatrabaho ng salon, make it sure na gawin nyo ang lahat na makakaya nyo na yung request ng client. Dahil ito guys, nangyari sa book niya is nasunog talaga. Dahil yun nga, iba ang gumawa dito at iba rin ang gumawa dito. So, ang nangyari, so hindi na focus yung hindi na focus yung pressure ng plancha. So, dito is, hindi siya as in nasunog dito, tas eto as in sunog. So, kung mapapansin nyo guys, talagang nagdidikit-dikit siya. 'Di ba? Sobrang nakakatakot talaga. So, kailangan yung alagaan nyo ang client nyo kung paano nyo pabalikin. Isipin nyo yun. Huwag niyong isipin na, ay, madaliin ko to kasi pupunta na naman ako sa kabila kasi meron na namang nagtuloy dito. So, doon na naman ako sa kabila. So, yun, talagang ginamitan siya ng malakas na plancha. So, anong nangyari? Sumabog. So, yun guys, mag-bash lang kayo, okay lang sa akin, at least sabihin ko sa inyong totoo. Dahil gusto kong yung salon industry kasi guys, hindi basta-basta, yung laro-laro lang. Kasi hindi natin alam kung sino tong tao na ginagawa natin dahil hindi natin alam bawat customer natin yung status nila. So sana may matutunan kayo at talagang dapat matuto tayo sa bawat nating pagkakamali.